So, yun na nga man ang mga kabuknoy. Ngayong araw, kumusta kayo? Ito naman muli si Buknoy, no? Na meron naman tayong tatalakayin ngayon na regarding ulit sa mga kasama nating security guard. Sa mga 5 niya natin, no? Bigyan natin ng konting idea or kalaman na yung palatandaan ng isang inutil na security agency, ano? Kung matatandaan niyo kabuknoy na nung isang araw ay dinalakay sa Rapid Tulfo in action yung mga kasama natin na nagpositibo sa isang sa COVID-19, no? Na kung saan ay iniwan sila sa ere ng kanilang inutil na agency. Ma'am Abby, sinungaling ka ba o inutil ang barangay? Alin doon sa dalawa? Ay, hindi po ako sinungaling, sir. Ma'am, isa lang piliin mo. Sinungaling ka o inutil ang barangay? Ayon niya kay 59 na tina-interview ni si Rapid Tulfo, no? Nakakasama ng loob, no? Sa kabila ng pagsisilbi nyo ng buong puso sa inyong agency, no? Sa oras ng kagipitan ay kayo iiwanan sa inyong ere, no? Okay po, Isa yan. Sir Rapi, may gusto lang po sana iparating yung mga kasama ko, sir. Sige po. Sabi po ng mga kasama ko, sir, pag natapos daw po sana to, sir, ayaw na nilang bumalik sa agency naming walang kwenta, sir. Kasi naano nga sila, parang nadismaya sa ginawa nila sa akin, No? sir. Isa yan, mga kabuknoy, sa palatandaan ng isang inutil na agency. Pagdating sa panahon na to, no? Nagkasakit ka, na hindi mo naman kagustuhan, sa kabila ng iyong pagsisilbi or paninilbihan sa inyong mahal na agency, ay hindi man lang kayo bibigyan ng suporta, kahit man lang sana pampalubag or pampalakas ng loob. No? Ayan tuloy, kinasigo ni si Rapid Tulfo ang naturang nireklamong agency. No? Hindi natin banggitin kasi ito siya. Alam niyo naman siguro yung 59, napanood nyo, medyo viral na siya ng isang araw. Abangan natin bukas, no? July 27, na kung saan ay inaasahan ni si Rapid Tulfo na ipasara ang naturang agency, no? Kasi yan sa palatandaan, mga kabuknoy, ang ganyang sistema na inutil ang inyong security agency, no? So, ito pa ang isang palatandaan kabuknoy, no? Ng isang inutil na security agency. Ito pa ang pangalawang palatandaan kabuknoy. Ang inutil na security agency sa panahon ngayon, no? Meron nga tayong kinakarap na pandemic, virus, ay dinidelay pa ang sahod, no? Which is, kailangan naman natin yon, no? Kasi may mga bayarin tayo, may mga pangailangan tayo, no? Buti kung mga bayarin natin ay nakapag-aantay. Kung yung natira natin is kupal din, walang konsiderasyon, wala na. Kawawa na tayo dyan, mga kabuknoy, no? Yan ang pangalawang palatandaan ng inyong agency ay inutil, no? No, ang pangatlo. So, dumako na tayo sa pangatlong palatandaan ng inyong agency ay inutil at walang silbi, no? Sa panahon ngayon, kung saan nakikita nyo naman ang pagkahaba-haba ng pila sa pag-renew ng security license, ano? Kapag ang inyong agency ay talagang pinupursige pa kayo, walang konsiderasyon na sa kabila ng pandemic ay papipilahin pa kayo ng pagkabahaba. What the fuck? Natin yun, no? Kahit ngayon lang sana sa panahon ngayon, magkaroon sila ng konsiderasyon. O kahit nung napira sana sila na magproseso, may gano'n naman na training center no? Nag-although ng training ka, nag-undergo ka ng training, kumbaga ina-appearance lang yon, so legit pa rin yon, mga kabuknoy. Nag-undergo ka ng training sa isang legit na training center, ina-appearance lang sa panahon natin ngayon para maiwasan na sana ang pagdagsa at paghaba-haba ng pila doon sa naturang gate 1 papunta sa Sosya, no? So, sa yung gate 1, so nagtataka ako dati, doon naman yung sa gate 2 pinapapasok or minsan sa gate 3. So ngayon, sa panahon ngayon, gate 1 ang pila, no? Sa yun, sa may MRT. Nakikita nyo na kung saan ay laging pinapasadahan at pinupost ni Coach sa Facebook. Nakikita nyo naman ang haba-haba, yung iba doon na talagang ilang araw na nagtitiis, no? Kapag gano'n ng inyong agency kabuknoy na walang konsiderasyon na talagang pinupursige kayong pumila ka doon, no? At wala silang pakialam,
kung makasako doon ng virus, ay isang inutil ang iyong security agency na walang konsiderasyon. No? Ito pa mga kabuknoy, no? Isa sa pang-apat na palatandaan ng inyong security agency ay walang kwenta at inutil, no? Karamihan sa mga operation manager ay puro kupa lang. No, puro kupa lang at pugi, puro pasipsip. Kapag may nilapit yung problema ay uulan ng uon, wala nang ginagawang aksyon. No, yan. Isa yan sa mga palatandaan kabuknoy ang inutil ang iyong security agency at hindi maasahan sa oras ng pangailangan at problema ng mga 5 na natin security guard. No, kapag may ganyan kayong agency, ay mas maigi pa maghanap-hanap ka na ng maayos na agency at yung tipong hindi ka iwanan sa ere kapag dumating ang mga problema. At kung dumating ang bagsak ka na, ay paparakasin at loob mo ay hindi ka iwanan sa ere, no? Marami namang ganung security agency na matitino. So, iwan ba natin at hindi mapasara ang mga ganung agency na hindi sumusunod sa standard operation procedure ng SOSYA, no? Hindi natin alam yun kung gano'n ba sila kalakas at kung sino may-ari, no? Kahit nasa kabila ng mga pang-apis ng mga kasama natin security guard, ay ganun pa rin ang pang-api at patuloy na kinakawawa ang mga kasama natin security guard, no? Kapag ganun mga kabuknoy ang inyong feeling at nararamdaman na kayong naapi, ay huwag naman kayong yeser lang na yeser, no? Kung alam yung naapi na kayo at parang nalidihado na kayo, mag-noser naman kayo, no? Hindi naman huwag kayong matakot matanggal, no? Pagkarami-raming agency, no? Kahit na yung masama na sa kalooban mo, mag-yeser ka pa rin, tapos saka magmumurmuring sa kasama mo, ay wala na. Wala nang, hindi na mabibigyan ng solusyon. Ang iyong pagmumurmuring gawa ng, wala na. Yung kinakausap mo, si 5-9 na lang. Wala namang kinalaman yun. Wala namang magagawa yun, no? Mas maganda pa, kapag may dumating na operasyon, ay doon ka na magsabi ng problema mo, no? Mag-noser ka din kapag may time. Yan, mga kabuknoy, hindi rin puro user. Minsan, mag-noser din kapag feeling mong hindi ka na masaya sa ginagawa ng iyong operasyon na officer or manager. No? Kabuknoy? Alright. Ito pa kabuknoy ang mga panglima, no? Nung mga nakarang buwan, ito yung dami nagmumurmuring dito, dami nagsasama ng loob. Ito yung mga hindi inasikaso ng kanilang agency ang ayuda sa SSS, no? Yun yung mga hindi nabigyan. Although kung tuloy-tuloy ang sweldo tuloy-tuloy ang hulog sa naturang SSS, ay walang pakialam ang agency. Kasi sila na naman talaga ang may obligasyon noon mag-file directly sa SSS through online lang yan eh. Di ba? Ibibigay yung details to ng isang gwardiya ng 5 na natin. Yung account number, yung ATM na didiretso doon. Yan ang initiative ng malupit na security agency at hindi inutil, no? Kapag kahinigil ng agency nyo na walang pakialam sa inyo at hindi ko man naka-receive ng messaging guling galing sa SSS, ay yan. Yan ang palatandaan ng kabuknoy na inutil ang yung napasukang security agency at walang pakialam at walang awa sa mga 5-9. Right? Ito pa kabuknoy, no? Ang pang-anim na palatandaan ng isang buraot at inutil na security agency, yun yung wala man lang ayuda nung mga nakarang lockdown. Di ba? Nung kasagsagan ng lockdown, wala man lang isang sardinas sa pinadala sa inyong detachment. Kahit isang buti lang bigas ay wala man lang sa inyong nambunan, di man lang kayo nabahagian. Ayan. Hindi lang siguro inutil yan. Baka kulurong pa ang inyong napasukan na agency at walang pakialaman sa kanilang gwardiya. Sa panahon ngayon ng pandemic na ito, mga kabuknoy, no? Kung hindi man lang kayo naayudahan. Although hindi naman obligasyon yan, kung magkapalubag man loob lang sana sa mga 5-9, pampataas ng moral, no? Kasi dapat tayong mga security guard, bilang tayong nakapatupad ng batas ng kumpanya, so dapat laging mataas ang ating moral para magampanan natin ng maayos ang ating sinumpaang tungkulin sa ating kliyente. Diba? Kung magbibinipis naman yan, ang ginawa nating kagandahan ay walang iba, kundi sila rin. Agency, no? So pagka hindi inutil ang inyong security agency, ay maganda ang feedback ng kliyente. So, pugi po siya sa kanila. So, dapat na isip yan ng mga inutil na security agency ang mga ganong sitwasyon, no? Dapat lagi nilang asikasuhin ang kanilang gwardiya. Maraming agency ganon, yung mga maganda talaga, di ba? Binibisan yung gwardiya bago dalhin sa hindi ginugutom, binibigyan pa ng rasyon nung time ng pandemic, nung time ng lockdown. Di ba? Yung ibang mga pamilya natin naawa at naiinggit na lang. Kung baka tululaway na lang sila sa mga nakikita sa Facebook, minsan pinupost ng 5-9,
proud na proud sila sa kanilang agency, no? Samantalang yung agency ng ibang pwede natin ay talagang inutil at walang silbi, no? Kahit na sardinas, di man lang magpadala. Ma'am Abby, sinungaling ka ba o inutil ang barangay? Alin doon sa dalawa? Ay, hindi po ako sinungaling, Ma'am, sir. ma'am, isa lang piliin mo. Sinungaling ka o inutil yung barangay? Siguro sabi ng inutil agency, bahala kayo dyan, no? Diskartehan nyo na lang para kayo mabuhay. Ganon siguro ang isang sinabi ng isang inutil na agency, no? Mga kabuknoy, no? Kapag gano'n ang napasukan mong agency, ay mag-isip-isip ka na kabuknoy, no? Huwag mo nang patagalin, no? Huwag mo nang hayaan makarating ka pa kay Sir Rapi Tulfo at doon mo ka magangaw-ngaw na gano'n na nga. Nung napanood yung isang araw, no? Nung nagka-virus, isang 5'9" na nagka-post positive sa COVID-19, no? Pinagsama-sama pa doon. Tapos yung ibang 5'9" na nag-positive sa rapid test, ay binigyan daw ng 1,000 para umuwi sa pamilya. Tama ba yun? No? Pinipilit ka natin kontrolin ang mga pagdami ng virus na ito. So yung naturang agency na ito na nireklamo, ay inutil talaga, no? Hinayaan nilang magpagalagala pa, no? Siguro sabi nun, bahala lang sa buhay nyo. Parang labas na kami dyan. Or ayaw nila namin gumastos. Ganon siguro ang layunin ng naturang agency na inireklamo kay Sir Rapi Tulfo. So abangan natin yung saludo. What the fuck? Na agency, no? Yun yung mga STN sa barracks, yung mga 5 natin yun, is yung sa armored vehicle ang kanilang ginudutihan, no? Mga sa bangko sila. So, ito na, kapugnoy, ang pang-pito. Pang-pito, kapugnoy, no? Kapag may concern kayo sa kanilang agency, ay totally wala silang pakialam, no? Yung pang-pito, no? Kapag tumatawag ka ng mga concern regarding sa detachment po, regarding sa status or sa problema niyang detachment nyo, pag tumatawag ka, ay puro oo lang ng oo, tapos wala namang ginagawang aksyon. No? Hanggang sa pud-pud-pud na yung kakadayan nyo sa kanilang telepono, ay minsan hindi pa sinasagot. No? Yun ang isa sa mga palatandaan mga kabuknoy na inutil ang inyong security agency at walang awa sa inyong mga kasamang 5'9" or security guard. No? Kapag ganyan ang inyong agency, ay alam na, you know what to do na mga kabuknoy. Huwag mo nang hayaan pang tumagal ka yan sa kanyang sistemang agency na yan. Right? Ito na kabuknoy ang pang-walo, no? Pang-walong palatandaan sa isang inutil na walang kwentang agency, no? Ito yung suki lagi kay Sir Rapi Tulfo, no? Kung baka suki, lagi sila nare-reklamo, no? Usong-usong yun sa mga pagdi natin, nagrupo-grupo, nagagawa sila ng video, nagmamakaawa na i-share ang kanilang video para makarating kay Sir Rapi Tulfo, no? Kasi nga naman sa panahon ngayon ay bawal pa magpila-pila doon. So, isa yan sa mga pamaraan ng mga pagdi natin. Kasi mas mabilis na magpakalat ng balita ang social media ngayon. Yung Facebook, no? Sa Facebook, maggawa ka na ng video regarding sa inyong problema. Talagang makakarating yan kay Sir Rapi Tulfo, no? Kasi laging tinatag sa kanilang page. So talagang nakikita ng mga karoon ni Sir Rapi Tulfo at pinag-aaralan ng mga naturang reklamo at saka sinasalang at binibigyan naman ng aksyon ni Sir Rapi Tulfo, no? So, yan. Pangwalo, suki lagi ang agency nyo kay Sir Rapi Tulfo. Ayan. Isa yan sa mga palatandaan na inutil ang inyong agency, mga kabuknoy, no? Pang-siyam, huwag natin gawing 10, pang-siyam na lang kasi mas marami pa sana tayong sasabihin na palatandaan. So baka masubra naman, no? Hanggang siyam na lang tayo. Sa pang-siyam, ano? Siyam lang ang nilagay natin sa palatandaan na inutil ang inyong agency, no? Huwag natin habaan. Marami pa na sanang dahilan pero siyam lang ang ginawa natin. No, ito yung pinaka-importante na talagang super balatuba at inutil ang inyong agency. Ito yung below minimum. Below minimum ang iyong agency. No? Nasa NCR kayo pero ang pasahod sa inyo is 680 lang. O mga ganon, no? 12 oras na yun. So pagka ganon, below minimum ang iyong agency. So kasi ang ngayon mga kasama sa NCR, sa mga di nakakaalam is ano na tayo ngayon, na 900 plus. 12 oras na yun. So yung iba dyan naglalaro sa 800 plus. So okay na rin yun kasi minsan kasi stay in, may mga consideration din na iba dyan. So pagka ganon, nangyari 8 to 5, tapos libre ka naman sa barracks, sa paligo, sa paglalaba, okay na rin yun, hindi na masama yun. So pagka ganon ang napasukan, ay hindi natin matatawag yun na inutil. Kumbaga, nasa maayos kayong agency. No? Kapag mga below minimum, yun yung 700 plus, tapos uwian pa kayo, bawal ng STN, tapos napakaburaot pa ng agency nyo, pa-delay pa ang sweldo at laging below minimum na nga, i-delay pa kayo ng isang buwan. Minsan, isang karating buwan.
So, mga kawawang gwardiya ang naapektuhan sa mga ganyan. Yan, Kabuknoy, ang palatandaan ng isang inutil na security agency, ano? Ito sana yung topic ko kanina nung mag-live ako, so hindi lang natuloy. Marami siya tayo pag-uusapan, no? Kasi mag-live kasi, makapag-comment kayo, makapagtanong. So, ginawa ko na lang, nirecord ko na lang para kahit paano ma-share ko sa inyo at magkaroon kayo ng idea sa inyong agency kung pasok ba sa siyam na to ay inyong agency na inutil, no? Kapag ka ganyan, maisa dyan or tatlo ang inyong agency, mga Kabuknoy, ay you know what to do, no? Huwag mo nang antayin pang mangitlog ka dyan at diyan ka abutan hanggang sa magkarayo, mga Kabuknoy, no? Kapag ka malakas ang loob mo, maghanap ka ng medyo matino-tinong agency at yung tipong hindi ka iwanan sa ere sa oras ng inyong problema or kagipitan, no? Yung ibang agency dyan, yung may initiative sila na pinaparapitis talaga ang kanilang mga gwardiya, no? Kasi na naman sa kanila yan, kumbaga, barya lang yan sa kanilang kinita, no? Basta mapangalagaan nila ang kanilang mga security agency, no? Minsan, mag-initiative din sila. Although, kahit na ikaltas sa mga 5-9, so at least, pinakita ng agency na yan, na care sila sa kanilang mga security guard, no? Kasi kung wala naman talagang security guard, paano kikita ang agency, no? Kumbaga, ano lang yan, give and take lang tayo, mga Kabuknoy, no? So, sana sa mga agency nga nanonood dito, sa mga operation, manager, operation officer, boss sa inyo, so sir, mga pagkasip-sip po sir sa agency nyo, no? Alam ko may magkukomment na naman dito nga malupit at magaling. Malamang isa ka sir sa sip-sip ng inyong agency kasi natamaan ang inyong agency na in-hotel, no? So hanggang sa muli, mga Kabuknoy, sana nagkaroon kayo ng kunting kaalaman sa aking binanggit na palatandaan na in-hotel na agency na to. So, salamat, mga Kabuknoy, at ingat lang tayo sa virus, ano? Panatilihin natin magsuot tayo lagi ng face mask, face shield. Oh, lahat na pang face, suot nyo na. Full face helmet, suot nyo na rin, no? Kapag ka-allowed naman ng iyong kliyente, hanggat safe kayo, isuot nyo na. No? Kapag ka may time kayo mag-renew sa sosya, ay nako, iwan ko lang. Huwag na kayo magkipagsapalaran doon sa pagka haba-haba, no? Kung maaari, makiusap pa na lang sa inyong agency kung may alternatibo silang paraan para maiwasan ang pagkaroon ng mahabang pila doon sa sosya, no? Sana yung ibang agency magkaroon naman ng konsiderasyon sa panahon ngayon, no? Kung maaari, ilan appearance na lang yan. Kung although pag titiningin sa kanilang training center, mag-undergo ng training, so ma-refresh pa rin naman yung knowledge nila. So baka pipiling ilan appearance na lang natin yun ang pag-captured, no? Sana magkaroon kayo ng ganun, sir, no? So hanggang sa muli, this is Pugnoy TV. Salamat sa panonood at lagi nagsasabing keep safe lang tayo, mga Kabuknoy, and good vibes. Right. Thank you and salute. Ay, shoutout muna tayo sa ating mga 5-9 dyan na patuloy na sumusuporta kay Pugnoy TV, no? Shoutout muna tayo kay Mark Anthony Martin. Sabi niya, shoutout balik kay Pugnoy. SG Martin from Antipolo. Shoutout sa sir. Shoutout kay Emil Daniel Arizo at sa kanyang kasama dyan na si Sir CSP John Gilbert Palencia. Shout out po sa inyo, sir. Sa inyong dalawa ni Emil Daniel Arizo, no? Kay Albert Inta. Shout out sa iyo, sir. Kabox, shout out sa iyo, Albert Inta. Jason Dulas. Salamat, sir. At sa patuloy mong pagsuporta, no? At kay JC Binaventura. Yan. Shout out po sa inyo. Sel Estrella. Shout out po sa iyo, ma'am. Or yan, Sel, siguro 87 to si ma'am, no? At kay Kuwil and Viral TV. Kuwil and Viral TV, shout out sa inyong dalawa. Na kapwa natin vlogger, no? Kay Chris Compihos. Shout out din sa iyo, 59. Chris Compihos. At kay Norbin Bisares. Shout out po sa inyo, no? Sa mga kapwa ko dyan vlogger, no? Kung yung mga 59 natin dyan na nagpa-vlog din, minsan, sama tayo. Pasalahan natin yung mga 59 natin na nakapila sa Gate 1 or sa Sosya, no? Na-inspired lang ako doon kay Coach G sa kanyang ginagawang malasakit. Tuwing madaling araw, no, nagpapakain siya ng pandesal. So, sana magawa rin natin yun. Kapwa natin 5-9 dyan, no? Mayroon din kasing pumunta doon mag-isa at wala tayong kasama, no? Siyempre, content na rin natin yun, content, no? Papakain tayo ng pandesal or kung ano makaya natin para makatulong sa ating mga kasamang security guard doon na nagpapakahirap pumila ng ilang araw, no?